sa lahat ng mga pinupuntahan ni BBM. Samantala, si VP Inday Sara, pag siya ay sinasalubong ng mga Pilipino, kahit dito sa Pilipinas, kitang-kita mo talaga ang malaking kaibahan. Isinisigaw ang pangalan niya at sinasalubong siya ng maraming mga tao. At dalawang pinuno, dalawang uri ng pagtanggap. Yan ang nasasaksihan natin sa ating presidente, si BBM, at si VP Sara Inday. Bakit kaya? Ito si Attorney Michael Parario, pag-usapan natin yan. Itong mga nakaraang linggo, nasaksihan natin ang dalawang magkaibang uri ng pagsalubong ng mga tao, lalo na sa mga OFW sa abroad. Nasaksihan natin si BBM nung siya ay sinalubong sa Canada ng mga Pilipino at puro mura, sigaw at galit ang ipinahayag kay BBM, pati na rin kay Claire Castro. Samantala, nung si VP Sara ay sinalubong ng mga Pilipino sa UK, kitang-kita mo ang pagkagiliw at ang excitement ng mga Pilipino na makasama si VP Sara Inday. Bakit kaya? Anong meron sa ating mga pinuno na ang pagtanggap sa kanila ng mga tao ay magkaiba? Hindi lamang po yan sa abroad, hindi lang sa mga OFW. Mapupunan ninyo sa mga videos dito sa Pilipinas kung saan dumadalo ang Pangulo, ay laging ang mga tao ay parang natutulala lang, nakatitig lang sa kanya, kumakaway ng mahina, parang takot na takot baka siya ay malapitan. Yung iba nga, may mga nakita pa ako na tumatalikod pagpapasok na si BBM. Ang eksena na ito ay paulit-ulit sa lahat ng mga pinupuntahan ni BBM. Samantala, si VP Inday Sara, pag siya ay sinasalubong ng mga Pilipino, kahit dito sa Pilipinas, kitang-kita mo talaga ang malaking kaibahan. Isinisigaw ang pangalan niya at sinasalubong siya ng maraming mga tao. At dito makikita na natin agad yung larawan kung bakit negative 27 or negative 7 o basta negative 17 ang rating ng Pangulo. At makikita naman natin dito bakit positive 50 plus ang rating ni VP Sara Inday Sara. It's because ang tao kasi hindi mo pwedeng pilitin na magmahal sa'yo. Respect is earned. It cannot be demanded. Hindi porkit ikaw may hawak ng espada, ang ibig sabihin nito, ikaw ay irerespeto na ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang bawat mamamayan ay mayroong sapat na pag-iisip at may pakiramdam para malaman kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanila at kung sino yung kanilang mga mamahalin. Sa sitwasyon na meron ang administrasyon ngayon, malinaw na ang lahat ng kanilang mga ginagawa, ang mga propaganda at pagtatakip sa mga katiwalian ay hindi nakakatakas sa paningin ng mga mamamayang Pilipino. Kahit na ang pag-aakala ng administrasyon ay madali namang bulahin ang mga Pilipino at kaya nila itong mabaluktot ang katotohanan sa pamamagitan ng mga propaganda at kung ano-ano mga pananakot at kampanya, tila hindi ito umuubra ngayon sa mga Pilipino na nagiging mas matalino na sa pagpili ng kanilang mga pinuno. At kung pagbabasihan natin ang reaksyon ng mga tao, ang statistika, mukhang malabo talaga na makahabol ang administrasyon sa popularidad ni VP Inday Sara. At ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit itong impeachment na ito, while it is a propaganda by the administration, seems to have failed. Doon pa lang sa Article 4, it is an utter failure. Because this was never designed. Sinabi ko na nga sa inyo na hindi ito nakadesenyo para kumbinsihin yung mga senador na bumoto para sa kung kanino. The senators have already made up their mind. This impeachment hearing ay para sa inyo at sa akin na kinukumbinsi ng administrasyon na hindi dapat iboto si Inday Sara. Sa atin naman mga Pilipino, okay lang naman na magpropaganda kayo kay VP Inday Sara. Okay naman na siraan nyo siya, karapatan nyo yan. Okay din lang na gumawa ng mga storya at kung ano ng mga senaryo. Walang problema sa amin yan. Demokrasya yan eh. Ang problema namin dyan,
bakit kailangan yung gastusin yung pera ng taong bayan para dyan sa propaganda ninyo? At iyan ang dahilan kung bakit patuloy na sumasadsad ang popularidad ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Kasi sa liwa po sa inyong paniniwala, matalino na po ang mga tao, matalino na po ang taong bayan. Alam po namin kung anong nangyayari. Alam po namin ang inyong ginagawa. Wala po kayo nakukumbinsi. The statistics will bear us out on this. Yung mga numero ang magsasabi na totoo ang aming mga paniniwala na hindi umuubra ang kampanya nyo. Claire Castro is not helping you out, and all of your vloggers, lahat na kahit na ibato nyo na yung nakakaasiwang itsura ng mga vloggers, pinakapangit ng mga vloggers na mahahanap nyo, gawin nyo niya lahat yan para madistract yung taong bayan. It is no longer working, but you kept on going to the same strategy. Somebody has to be fired. Kailangan na kayong magtanggal siguro ng mga political strategies ninyo, because everything that they're telling you is not working. So, what it is now to do for the administration, well, that is for you to figure out. Pero kaming mga tao, mga mamamayan, we already know what's going on. So, we love BP Inday Sara, and we hate this administration for what it is doing to the government. People love Digong, President Digong. People want him to go home. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mas maraming mga tao ang gusto na makauwi niya si Tatay Digong. And you cannot change that. Hindi nyo kayang baguhin yung kaisipan ng mga mamamayan. So stop doing this. Stop alienating yung mga tao, yung pagpapakulong ninyo ng kung sino-sino para lang takutin ng mga taong bayan. Hindi na po uubra yan. May hangganan ang pagkatakot ng mga taong bayan, at uusbong at maghahanap ang mga tao ng tunay na katarungan at katwiran. Kasi patuloy kaming nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. Ang huling naging talumpati po ni BP Sara ay tungkol sa ICC. Kakaiba po yan, ha? Kasi bagamat kinover nating live yan, talagang yan ang kauna-unahang pagkakataon na talagang humingi si BP na gusto niya na magtalumpati tungkol sa ICC. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang buong talumpati niya ay tungkol sa ICC, no? At siya ay nagsalita sa Ingles. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, hindi Pilipino ang kanyang audience. Ang talagang audience niya ay mga maestrado ng ICC at ang mga kasapi ng ICC, no, yung tinatawag na Assembly of State Parties. Napakaganda ng kanyang talumpati. Mula simula hanggang ngayon, dinitalye ni BP Sara kung bakit biktima ng injustice si Tatay Digong. Nagsimula yan doon sa panimula na nagsampa ng kaso ay isang kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes, na ipinakita ni VP Sara ay isang tao na hindi lang mahilig sa coup, kundi isang tao na selective ang kanyang kampanya for good governance. Tinira niya yung tinira si GMA, tinira niya ng tinira si Tatay Digong, hindi naman niya tinira ng tinira si Noynoy Aquino na marami ring kasalanan sa taong bayan. At least ako consistent. Pagdating sa extrajudicial killings, talagang una kong pinuna yung pagpapatay ng periodista at saka ng mga aktivista sa panahon ni Noynoy Aquino at sa panahon ni GMA. Kasi sang-ayon naman sa UN, yung extralegal killings, ang definition talaga niyan ay pagpapatay lamang ng mamamahayag at saka ng mga aktivista. Hindi naman kasama yung mga drug war victims dyan, hindi umano. No? Yan po talaga ang definition ng extralegal killings. At saka yung mga kamatayan na walang due process of law. Pero sa simula po talaga, pati naman si Leila de Lima, inadapt niya yan nung siya'y kalihim ng Secretary ng Department of Justice na ang extralegal killings ay patayan ng mga mamamahayag at saka ng mga aktivista. But in any case, sinimula niya na ang nagsampa ng kaso dyan ay si Trillanes, na kilalang kalaban ni Tatay Digong. Siyempre, may panahon na nais niya na naging Vice President ni Tatay Digong noong 2016. Siguro talagang nabuisit siya kay Tatay Digong dahil hindi siya napagbigyan at ang kinuha ay si Alan Peter Cayetano. Kaya mula noon ay siya naging kritiko na ni Tatay Digong. Pagkatapos niyan, yung investigasyon
na sinabi talaga ni BP Sara, alam naman ni Tatay Digong yan, nung siya ay nakaupo pa bilang presidente at nung siya ay matapos na maging presidente at sabi ni BP Sara, hayaan mo sila ang sagot lang ni Tatay Digong na naging sagot niya din sa akin nung sinasabi ko na dapat seryosohin natin itong paglilitis ng ICC, wala na namang jurisdiction ng ICC, paano nila ako malilitis? Yan talaga yung paninindigan ni ni Tatay Digong, kaya wala talaga siyang hakbang na ginawa. Samantalang nag-iimbestiga na ang mga taga-ICC nung panahon na siya presidente pa 2018 po kasi nagsimula itong proseso na siya ay dapat litisin sa ICC kasi may isang Harvard professor na nagsalita sa pamamagitan ng isang artikulo sa Harvard Law Journal na dapat daw imbestigahin ang drug war ni Tatay Digong dahil ito ay isang crime against humanity. Mula nung panahon na yon, ako po ay nagbigay babala na kailangan seryosohin natin itong posibilidad na siya ay malitis ng ICC. Sinabi naman niya, ay naku, wag mong pansinin yan dahil ako naman talaga, pag sila ay nagpumilit, ako ay bibitiw sa pagiging miyembro. Bagamat sinasabi ko nga na meron pa rin 1 taon matapos magbitiw ang Pilipinas para umaksyon ng ICC at alam naman natin ang nangyari na natulog sa kanukungan yung naunang prosecutor at nagsampa lang ng abiso para mag-conduct ng preliminary investigation sa pangalawang taon na pagbibitiw. Nakasaad sa Rome Statute at kinakailangan kung magsisimula ng investigasyon ay kinakailangan masampa yung abiso within 1 year pagkabitiw. Tapos, so yan yung dahilan kaya hindi pinapansin ni Tatay Digong. Kasi sabi niya, imposible yan. Dahil ang ICC binuo yan, maski yan ay naging membro tayo, binuo yan kung hindi lang gumagana ang lokal na hukuman. Kaya nga po sinabi rin ni BP Sara at tuloy, para tuloy, we had a long walk on along memory lane na alam din ni BP Sara nung siya ay Vice President na nalabas-pasok na ang mga ICC investigators. At alam ko rin po yan. Dahil alam nyo naman na may dating connection ako doon sa mga tumatayong biktima ngayon ng mga biktima ni Tatay Digong. In fact, nagkahiwalay kami ng mga abogadong yun dahil nga dito sa kaso ni Tatay Digong, naniniwala ako na walang pagkakasala si Tatay Digong at hanggang ngayon ako yung maasa na yung abogado ni Tatay Digong, samantalang sila, nag-desisyon na sila na gusto nilang ba yung abogado para sa mga biktima. Okay lang po yan. Talagang ganyan po ang buhay abogado, no? At tinuloy niya na yun nga, habang nag-iimbestiga na ang ICC, itong si Marcos Jr. Bangag ay nagsisinungaling, sinasabi na hindi siya makikipagtulungan ever sa ICC in whatever form or shape or nature. No? Samantalang si Boying Rebulya naman, kabaliktaran ng sinasabi. Ako alam ko na talaga na makikipagtulungan ang Marcos Jr. Kaya nga palagi kung sinasabi kay Tatay Digong at ni BP Sara, kailangan paghandaan natin yung kasong yan. Sa katunayan, tingin ko, kaya medyo ilag ata sa akin si Tatay Digong, kasi talagang parang naibabalik yung mga pagkakataon na paulit-ulit kong sinasabi, kinakailangan PRRD, seryosohin natin itong banta ng ICC, kinakailangan paghandaan, pero nakikinagbalita lang si Tatay Digong, ang sinasabi lang niya, wala na silang jurisdiksyon, hindi sila po pwede kumakto dahil ang ating mga hukuman naman ay bukas at gumagana. No? Yan din ang paniniwala ko, pero ako talaga, sa mulat mula, wala akong tiwala dyan sa mga bangag. Ewan ko ba, miski yung ako'y sumunod kay Inday Sara Duterte sa Unity, ang dahilan kaya never ako nagpula, kasi alam ko hindi man pagkakatiwalaan. Nasa dugo Nasa dugo talaga ang pagiging diktador, nasa dugo talaga ang pagiging magnanakaw, nasa dugo talaga ang pagiging trahidor. Kaya never ko siyang pinagkatiwalaan. In fact, magko-confess ako ngayon sa inyo sa kauna-unang pagkakataon. Nung kami nangangampanya ng Inday Sara sa Duterte, may mga pagkakataon, nagseselos ka ako na parang ako lang ang sumama sa iyo, pero parang close ka, kay Bangag, close siya, lalo na kay Martin Romualdez. Alam mo, nung unang panahon nga na kami nangangampanya, parang naliligaw ako kasi wala naman akong kabatak doon sa Unity, kundi si Inday Sara. Pero syempre, mga panahon yun, grabe yung sip-sip sa kanya ni Tambaluslos. No? Sila talaga yung talagang palaging close at nagtatawanan, palaging magkasama. So parang wow, feeling selos naman ako ng mga na yun. Pero hindi actually selos yun kasi hindi ko naman talaga kabatak yung mga kasama ko sa unit team, lalong-lalo na yung team ni Marcos. Dahil ang pamilya ko at ako, high school pa lang, talagang anti-Marcos na. No? Talagang sumunod lang ako kay BP Sara kasi nga, na ako'y napasok sa politika, hindi naman ako talaga politiko.
Napapagod na ako dun sa mga pagpaplano, pagsischeme ng mga politiko. Kaya sabi ko, pikit mata, susunod na lang ako sa leader ko. At yun nga ay si Tatay Digong at tapos si BP Sara. Anyway, so matapos yung mga kasinungalingan ni Marcos, patuloy ang investigasyon ng ICC, lumabas na nga yung mga sinasabi ni Zaldico, may 2 million na ilinabas para sa mga investigador, nagkaroon ng wining and dining, at pati yung mga tirahan ay nandun sa hotel ni Zaldico, mga bagay-bagay na hindi dapat ginawa ng ICC. Kasi ang ICC dapat patas nga. Hindi lang naghaharap ng ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal, kundi ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala. No? Pero naging one-sided talaga kasi nga sabi ng mga Marines 18, talagang si Trillanes ang nagsasabi kung sino ang haharapin ng ICC investigators, no, at kung saan. So ano ba naman asahan mo kapag kalaban ni Tatay Digong ang tuturo sa mga investigador kung saan pupunta para sa testigo at para sa ebidensya? Siyempre hindi patas. Tapos linabas din ni VP Sara isang bagay na hindi ko pa nailalabas talaga in a manner na dapat ilabas ko. Ang palagi ko linalabas yung pagiging manyak ng prosecutor na si Santina, no, ng ICC. Problema ngayon ng ICC, sinong papalit dyan. No? Ang sinasabi ko dati, yung pagiging manyak, dagok yan sa pagkatao na makakaapekto doon sa integridad na ginawa niya investigasyon laban kay Tatay Digong. Pero kung linabas ni BP Sara, yung hindi ko pa masyado na ilalabas, na talagang nagsinungaling itong si Karim Khan kasi tumayo siyang abogado ng mga biktima ng di umano ng drug war at hindi niya dineklara nung siya na ang naging prosecutor na nag-iimbestiga kay Tatay Digong. Conflict of interest yan eh. Kasi ang conflict of interest sa trabaho ng prosecutor sa ICC ay magbigay ng katarungan at kinakailangan nga tignan ang ebidensya sa pagkakasala at hindi pagkakasala. Siyempre, magbubulag-bulagan siya sa mga ebidensya ng hindi pagkakasala, lalong-lalo na hindi po pwedeng maging kriminal ang drug war to begin with. Kasi yan ay isang validong state policy. Walang bansa na nagtotolerate sa droga. Yan ang totoo at kaya nga meron pang UN agency para sa pinagbabawal na droga na nakabase dito sa Vienna. Kaya nga nagja-junket ang mga taga-DILG at mga taga kung saan-saan dyan, PIDEA dito sa Austria, nag-attend ng UN conference tungkol sa droga kasi yan ay valid state policy. No? Kaya hindi po pwede maging krimen. Dahil ang krimen naman ng crime against humanity, pananarget sa civilian na dahil sila ay civilian at alam nung nananarget na sila ay civilian. At tinatarget nga sila dahil sila ay civilian. Kung sino man ang mga naging biktima ng drug war, hindi naman sila tinarget dahil sila ay civilian. Tinarget sila dahil nga merong polisiya na labanan ang droga. Hanggang sa ngayon nga na nakakulong na si Tatay Digo, kinidnap, na hindi sumunod sa proseso ng ICC na dapat iharap muna sa lokal na hukuman at syempre yung pagpipilit na may jurisdiction na bagamat ang paghihingi ng abiso sa korte ay sa ikalawang 2 taon na nung tayo nagbitiw na samantalang malinaw sa Rome Statute. Dapat yan ginawa sa loob ng 1 taon. Bakit ngayon lang ginawa ni VP Sara yan? Well, ngayon lang kasi talaga tumindi ang pressure ng Amerika para buwagin na ang ICC. Hindi naman nagsasabi si ICC, si VP Sara na sige, buwagin ang ICC. Ang mensahe niya sa mga West, naintindahan ko lagay nyo ngayon, napakatindi ng pressure sa inyo para kayo'y buwagin. Pero lalo kayong lalakas at lalo kayong makakalaban dito sa banta ng Amerika kung kayo'y magiging patas. At ang pagiging patas nga ay talagang repasuhin talaga ang ebidensya na kinalap na isang prosecutor na itinago ang kanyang conflict of interest dahil siya nag-abogado na sa biktima. Siyempre, hindi natitignan yung mga ebidensya na nagpapakita ng pagkakawalang sala gaya ng ang war on drug is a valid state policy, di ba? Obvious naman yun. Bakit yan hindi ikinonsidera ng prosecutor, no? At saka, tignan din yung estado ng akusado. Pinagkait siya ng interim release kasi daw pwedeng tumakas. Inatutumba na nga. At saka una-una ang pagkakataon, binanggit ni VP Sara na meron na mga bed sores. So sa akin naman, dahil ako nag-alaga ng lolo, lola, tiyo, tiya, lahat-lahat ng mga kanilang pagkatanda, talagang yung mga bed sores, pag 80 anyos na, lumalabas at lumalabas na yan. Kasi nga, hindi sapat ang kanilang paglalakad. Lalo na kung ikaw ay nakakulong. Dahil nakahiga lang si Tatay Digong, nanonood siguro ng TV, natural, magkaka-bed sores na yan. So paano siya magiging threat na
tatakas, hindi na nga makalakad, natutumba on his own, may bed sores. Paano pa siya makakagawa ng krimen? Wala naman siya krimen na ginawa to begin with. Paano pa siya makaka-apekto sa investigasyon na hanggang ngayon ongoing? Alam niyo, may pressure ngayon ang mga prosecutors kasi bagamat sinabi ni judge, yung presiding judge na babaeng English na, hanggang ngayon, nakagtutulungan pa kayo sa investigasyon. Parang booking sila na, bakit kayo nagsampa ng kaso na hindi pa tapos ang investigasyon? Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa kayo. So anyway, na-booking nga sila at under pressure ngayon ng prosecutor kasi kinakailangan na nila tapusin ang investigation. Bakit? Kasi kinakailangan na sila magsampa ng pre-trial brief. In fact, ngayon ang deadline at 30. Ngayon ang deadline. Kinakailangan after today, ang mga ebidensya na hindi nakasaad sa pre-trial brief, hindi na po pwede. Ang aking kutob, dahil nga hanggang ngayon nagkukumahog pa sila sa ebidensya, wala talaga silang ebidensya, kundi yung mga sinungaling na Las Cañas, Bato-Bato, at Garma. No? Yung Garma na yan, talagang ang kapal ng mukha dyan, hindi ko maintindihan. Talagang sobra-sobrang benepisyong nakuha kita Tatay Digong, tapos ngayon, nagtataksil, nagsisinungaling pa. Anyway, ang mensahe niya talaga sa mga hurado, sa mga judges, in the first place, yung ICC na, yung Assembly of State Parties na, nagsisante kay Karim Khan dahil siya ay hindi mabuti ang pagkatao. Natural, sa kaso ni Tatay Digong, siya rin ay nagsinungaling dahil hindi isiniwalat yung kanyang conflict of interest. Repasuhin ang ebidensya kasi in the first place, hindi po pwede maging krimen ang isang valid state policy laban sa pinagbabawal na droga. So yan ay dahilan para outright na ma-dismiss ang kaso at tignan din yung posibilidad ng interim release dahil ang isang 81-year-old na natutumba na may bed sores, hindi na po pwede yan para tumakas pa, hindi na po pwede yan para ma-influensyahan pang investigasyon, takutin ng mga biktima at talagang paghimasukan ang mga ebidensya laban sa kanya. Alam niyo po, kauna-unang pagkakataon na ganitong ka-comprehensive ang naging mensahe ni VP Sara. Dalawang bagay ang sa tingin ko na naging dahilan kung bakit ganito ka-comprehensive na ang naging banat ni VP kay ICC. No? Unang-una nga, yung pressure na nararamdaman na ngayon ng mga mahistrado galing sa Amerika na pwede nilang gamitin itong kaso ni Tatay Digong para yung mga estado na kasapi na ng ICC wag sumunod sa Amerika at manatili. O di naman kaya, mga bago pang mga estado ay sumapi kasi nga kung talaga magbibigay sila ng tunay na katarungan, lalong may pag-asa ang ICC na mabuhay kaysa mapatay na nais mangyari ni Trump. At pangalawa, dahil tingin ko, veterano talaga yung abogado niya ngayon. Na alam ng abogado na walang masaba kung magsalita ang isang anak dun sa mga bagay-bagay na hindi mabanggit ng mga abogado. Kasi ang babala naman ng hukuman para sa mga abogado na magsalita sa labas ng hukuman at hindi sa loob. Hindi naman abogado si VP Sara ni Tatay Digong. So pwede siya magsalita. So yung mga gusto sabihin ng mga abogado, nasabi ni VP Sara na ibang estilo nung Kaufman before. Kasi gusto ni Kaufman, siya yung nasa spotlight. Ito, yung mga abogado, walang pakialam sa spotlight. Kasi naman, kung ikaw talaga pinakamagaling sa international criminal law, bakit mo pa kinakailangan na ikaw magkaroon ng spotlight, no? So, pero, yung mensahe sa tingin ko, aprobado yan ng mga abogado. Pero hindi pwedeng pulaan kasi hindi naman abogado ni Tatay Digong si VP Sara sa ICC mismo. Yung babala ng hukom, lalong-lalo na yung babae, ay babala sa mga abogado na humaharap sa ICC. Lahat ng gusto nyo sabihin nyo sa hukuman, huwag sa labas. At alam nyo, dahil nga sa pressure ngayon na nararamdaman ng ICC sa tingin ko, baka yung talumpating yan na maging dahilan para nga ang ICC repasuhin kung tama ba na crime against humanity, ang war against drug, na samantalang lahat naman ng estado ay talagang linalabanan ang droga. At tama ba na panandalian, walang interim release si Tatay Digong, ngayong 81 years old na, hindi na makalakad, may mga bed sores, at hindi na po pwedeng manakot ng kahit sino. Sana nga po, ipagpatuloy natin ating pagpapadasal para mapalaya na si Tatay Digong. Pero bago po ako magtapos ano ba naman yan? Yung isang tabloid, hindi bale, online lang naman yan. Sinabi na, ano ba yung sinasabi ni VP Sara?
na siya daw ay, ang sabi niya, ang kanilang reporting ay magbabayad daw ng 5,000 si BP Sara para patayin ang mistress ng kanyang asawa. Unang-una, wala pong mistress si Atty. Mans. Kung meron siyang mistress, madidisbar siya. Ang sabi lang ni Inday Sara, kung halimbawa ako'y nalaman ko na merong kabit itong asawa ko, 5,000 lang po pwede ko nang papatay. Ang kanyang mensahe, ganyan ang pong kamura ang buhay ng tao sa ilalim ng bangag. Hindi po niya sinasabi yun as a matter of fact. Ang sinasabi lang niya, masyado ng lantaran ngayon ang gun for hire at patunay na nagkakaroon na ng breakdown sa peace and order sa ilalim ni bangag. Hindi po literal yun. Ano ba naman yan? Malinaw po yan sa kanyang talumpati. At kung hindi nila nakita yan, hindi na kasalanan ni BP Sara yun. Kasi ang may kasalanan na dyan ay talagang maduduming isip na hindi tinitignan ang konteksto ng sinasabi ni BP Sara. Isa pa ha, yung Paksilica, pinagpipestahan si BP Sara. Wala kayong pakialam kung ayaw magkomento ni BP Sara sa Paksilica. Bakit? Yan ngayon ay major initiative ng Amerika. Alam kong tunay na damdamin ng mga Duterte. Sila ay talagang tutol kung ilalabas sa jurisdiksyon at soberenya ng Pilipinas ang teritoryo ng Paksilica. Pero hindi dapat magsalita ng ganyan ngayon si BP Sara dahil alam niya na ang Amerikano po pwedeng maging hadlang para siya ay maging presidente. At sa ngayon, ang importante talaga ay masalba muna ang Pilipinas. Masalba tayo sa ilalim ng isang bangag ng presidente na kumakaladkad sa atin sa isang digmaan na wala naman tayong kinalaman. Okay? So maraming salamat po. Maraming salamat and kudos to BP Sara. Napakagaling na kanyang talumpati at itaga niyo sa bato. Kung makakalabas si Tatay Digong, may kinalaban po yung talumpati niyan. Dahil yan ay galing sa puso, galing sa puso ng isang nagmamahal na anak na isang abogado rin na naninindigan para sa katarungan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Ito po ang inyong spokeshari nagsasabi, thank God! Ano ba? Friday na ba? Wala na akong sense of time. Teka muna. Wednesday kasi kahapon nagsalita si BP Sara. Thursday. Bukas pala Friday. Mabuti na lang. Isang tulog na lang. Thank God it's Friday. So bukas, thank God it's Friday. Salamat po. And gaya na aking palaging sinasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now.